Magandang araw po. Narito na po ang pinakabagong lagay ng panahon sa ating bansa ngayong ika-6 ng Abril taong 2025. Luzon, Aurora, Quezon, at Bicol Region, maliwalas na kalangitan sa umaga, ngunit inaasahang magiging maulap at may posibilidad ng pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa easterlies. Iba pang lugar sa Luzon, inaasahang magiging mainit at maaraw ang panahon. Visayas, inaasahang mainit ang panahon sa buong araw. May posibilidad ng isolated thunderstorms at pag-ulan sa hapon at gabi. Mindanao, mayroong LPA na nakakaapekto sa Mindanao na nagdudulot ng posibilidad ng malakas na pag-ulan at thunderstorms sa hapon at gabi, lalo na sa mga lugar na gaya ng Cotabato, General Santos, Pagadian, Sarangani, Davao, at Zamboanga. Maulang kalangitan na may pagsilip ng araw ang inaasahan sa umaga. Ang LPA ay inaasahang humina at mawawala sa mga susunod na oras. Karagatan, walang nakataas na gale warning, ngunit pinapayuhan ng mga mangingisda na maging maingat sa paglalayag. Paalala, ang ulat na ito ay batay sa kasalukuyang lagay ng panahon. Maaaring magbago ang kondisyon anumang oras. Para sa mga pinakabagong update, mangyaring mag-subscribe sa aming YouTube channel. Mag-ingat po kayo palagi. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Para naman sa magiging lagay na ating panahon dito sa Luzon, itong eastern section nga ng Luzon, particular na sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon, dahil sa easterlies, sino tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilas. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan sa area na ito, dahil nandiyan pa rin yung mga chance ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa, lalong-lalo na kontrol tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy rin itong mainit at malinsangang panahon. So umaga to tanghali, makakaranas tayo ng mainit na panahon. Pero pagsapit ng late afternoon to evening, nandyan muli yung mga tsansa ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng thunderstorm. So panandali lamang yung pag-ulan na ito, hindi nagtatagal, usually from 30 minutes to 2 oras lamang. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa ITCZ, makakaranas po tayo ng maulang panahon sa some areas of Mindanao. Magpapatuloy ito epekto ng ITCZ pero improving conditions sisimula umaga to tanghali dito sa central and eastern portions ng Mindanao. Pero magpapatuloy yung mga pag-ulan dito sa southern and western portion ng Mindanao pagsapit ng umaga to tanghali. Pero hapon to gabi, malaking bahagi muli ng Mindanao makakaranas ng makulimlim na panahon. So, iba yung pag-ingat rin sa ating mga kababayan, especially dito sa areas ng Zamboanga Peninsula, malaking bahagi ng Barm at Soxargen. Dahil for the next 24 hours, ito yung mga lugar na pinaka-maapektuhan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Meanwhile, for rest of Visayas, at ito ring area ng Palawan, inasahan natin ang patuloy na epekto ng easterlies. Magpapatuloy itong fair weather, pero maghanda pa rin tayo sa mga pag-ulan na dulot ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, makakaranas tayo ng malalakas na hangin kaakibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Metro Manila, Baguio City at Legazpi City sa susunod na 3 araw or for these 3 days from Monday to Wednesday, magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulat na papawirin. Kasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers o yung mga thunderstorms sa late afternoon to evening. For areas naman sa Visayas, dito sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, gayon din ang panahon nating mararanasan sa 3 araw na ito, simula Lunes hanggang Miyerkules, mainit at malinsangang panahon. At pagdala pa rin tayo ng payong, pananggalang yan sa init ng araw, umaga to tanghali, pananggalang naman yan sa mga pag-ulan na dala ng thunderstorms, hapon hanggang sa gabi. At iba yung pag-ingat na rin sa ating mga kababayan sa most parts of our country sa mga sunod na araw dahil panahon nga ng tag-init ay para maiwasan yung panganib ng heat stroke, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions. Iwasan po natin yung outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon
dahil ito yung time period na kung saan ay tatala natin itong matataas na temperatura. At kung hindi maiwasan itong mga outdoor activities na ito, ay magdala po tayo ng pananggalang sa init ng araw, uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, at manatili sa well-ventilated areas kung nasa indoor naman tayo. Sa areas naman ng Mindanao, sa mga lugar ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, dahil sa epekto ng ITCZ, posible pa rin tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pagkidlat dito nga sa southern portion ng Mindanao. So, itong area o malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula at Barm, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan hanggang Lunes. So, Zamboanga City sa araw ng Lunes, asahan natin ang makulimlim na panahon at pataas sa tsansa ng pag-ulan. Pero for the rest of the forecast period and the rest of these forecast areas, from Monday to Wednesday, ay makakaranas muli tayo ng generally fair weather. So, maghanda pa rin pero tayo sa mga tsansa ng thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Haring araw sa Kamahilaan ay lulubog mamaya 6:09 ng hapon, sisikat naman sa ganap na 5:48 ng umaga.